Ang aswang ng bundok Canlaon sa isang malayong bayan sa Negros, may isang bundok na kilala bilang ang bundok Canlaon. Ang lugar na ito ay sinasabing tirahan ng mga espiritu at supernatural na nilalang, kabilang ang mga aswang. Maraming kwentong kumakalat tungkol sa mga taong naglalakbay sa bundok at nakakaranas ng mga kakaibang pangyayari. Si Andres ay isang binatang mula sa isang maliit na nayon malapit sa bundok Canlaon. Siya ay kilala sa kanyang kabayanihan at pagiging matapang. Isang araw, siya ay tinawag ng kanilang punong barangay upang hanapin ang isang nawawalang babae na kilala bilang si Rosa. Ayon sa mga kwento, si Rosa ay pumasok sa bundok para maghanap ng mga halamang gamot para sa kanyang inang may sakit, ngunit, hindi siya umuwi sa loob ng ilang araw. Nagdesisyon si Andres na pumasok sa bundok upang hanapin si Rosa. Bago siya umalis, binigyan siya ng kanyang lola ng isang espesyal na amulet na gawa mula sa mga banal na dasal. Sinabi ng lola na ang amulet ay makakaprotekta sa kanya laban sa mga masasamang espiritu at mga aswang. Habang papasok si Andres sa loob ng bundok, napansin niya na ang kapaligiran ay unti-unti nang nagbabago, ang mga puno ay tila nabubuhay, at ang hangin ay parang may sariling boses. Sa isang punto, natagpuan niya ang isang malaking pintuan na gawa sa mga ugat ng puno. Ang pintuan ay tila lumalaki at lumiliit sa bawat sandali. Narinig ni Andres ang isang boses mula sa likod ng pintuan. "Sino ka? Ano ang hinahanap mo?" ang tanong ng boses. "Sino ka?" balik tanong ni Andres. "Ako ang tagapagtanggol ng lugar na ito," sagot ng boses. "Kung gusto mong pumasok, dapat kang magbigay ng hininga." Naisip ni Andres na ang boses ay maaaring isang aswang o isang demonyo, ngunit, alam niyang kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang misyon, kaya't sinabi niya, "Gusto ko lamang hanapin ang isang nawawalang babae, hindi ako narito para makipag-away." Biglang bumukas ang pintuan, at doon niya nakita ang isang matandang babae na nakasuot ng itim na damit. Ang kanyang mga mata ay pula, at ang kanyang dila ay mahaba at lumalabas sa kanyang bibig. "Masama ang layunin mo, pero ikaw ay may proteksyon," sabi ng matanda. "Tulungan kita, ngunit bantayan mo ang iyong likuran." Sinundan ni Andres ang matanda sa loob ng isang madilim na kuweba. Sa loob ng kuweba, naririnig niya ang mga hiyaw at ingay na tila galing sa mga hayop at tao. Napansin niya na ang mga dingding ng kuweba ay puno ng mga buto at mga kalansay. "Hindi ka dapat takutin ng mga bagay na ito," sabi ng matanda. "Ito ang mundong aming ginagalawan. Ang mga aswang ay walang ibang layunin kundi mabuhay." Sa isang sulok ng kuweba, nakita ni Andres ang isang babae na nakatali sa isang poste. Siya ay si Rosa, pero tila mahina na siya at wala ng lakas. Tumakbo si Andres patungo kay Rosa, ngunit biglang sumulpot ang isang grupo ng mga aswang, mga nilalang na may mga pakpak, mahabang dila, at mga mata na pula. "Ano ang ginagawa mo rito, tao?" tanong ng pinuno ng mga aswang. "Gusto ko lang ibalik ang babae na ito," sagot ni Andres. "Hindi siya dapat dito." Tumawa ang mga aswang. "Ikaw ba ang magtuturo sa amin kung ano ang dapat namin gawin? Ito ang aming lupain, at ang lahat ng pumapasok dito ay sa amin na." Nang marinig ni Andres ang mga salita ng mga aswang, agad niyang kinuha ang amulet na ibinigay sa kanya ng kanyang lola. Biglang sumikat ang isang maliwanag na liwanag mula sa amulet, at ang mga aswang ay nagsimulang umatras. Ngunit, ang pinuno ng mga aswang ay hindi takot. Lumipad siya patungo kay Andres at sinubukan siyang atakihin. Sa gitna ng labanan, naisip ni Andres na kailangan niyang gumamit ng isang dasal na itinuro sa kanya ng pari ng kanilang simbahan. Nang siya ay magdasal, biglang lumakas ang liwanag mula sa amulet, at ang pinuno ng mga aswang ay nahulog sa sahig. "Malakas ka, tao," sabi ng pinuno ng mga aswang, "ngunit huwag mong subukan na ulitin ang pagpasok sa aming mundo." Matapos ang labanan,
Binigyan ni Andres ang mga aswang ng pangako na hindi na siya babalik sa bundok. Pinayagan siyang dalhin si Rosa pauwi. Sa tulong ng amulet at ng kanyang tapang, nagtagumpay si Andres na maibalik si Rosa sa kanyang pamilya. Nang makauwi sila, hindi na kumibo si Rosa tungkol sa kanyang karanasan sa bundok. Ngunit, alam ni Andres na ang kanyang misyon ay hindi lamang para iligtas si Rosa, kundi para ipagtanggol ang kanyang bayan laban sa mga masasamang nilalang. Mula noon, sinabi ni Andres sa lahat na huwag pumasok sa bundok Kanlaon kung wala silang sapat na proteksyon, at hanggang ngayon, ang kwentong ito ay kinukwentuhan pa rin ng mga matatanda sa bayan bilang paalala na maging maingat sa mga lugar na sinasabing tirahan ng mga aswang. Aral, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na maging maingat sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Ito rin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya at pagiging handa laban sa mga hamon ng buhay. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento. Huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel para updated tayo sa ating maiikling kwento.